Hello guys, welcome back to my vlog. And again, this is Za and this is Za Canada channel. And yeah, gusto ko lang i-take yung opportunity na to kasi napakaganda ng panahon ngayon. Ang araw niya, walang kaulan-ulan. Yesterday umulan ng onte, Saturday, and today is Sunday. And bibigyan natin ng fresh air si Summer. Yan, kasama natin si Summer, nagwa-walking tayo. So if you may notice, yan, dyan tayo lagi nagwa-vlog. So ubos na yung dahon niya. Nalaglag na lahat ng dahon niya. Okay? So, and gusto ko nga lang nasisingkit na ako dahil nga ang taas ng araw. At naka tayo ngayon, naka-cap tayo ngayon kasi para kahit pa paano buo pa rin naman yung mata natin habang nagbablog tayo. At hindi tayo masyadong nakatingin sa sikat ng araw. Ayun, may bago na naman tayong episode ngayon. And this is about those people that keep on asking, how? I've touched this topic dun sa last vlog ko about dun sa isang Pilipino na nag-show or na nagpakita ng crab mentality sa kapwa niya Pilipino. Nabanggit ko to ng very very light, pero ngayon yan ang pag-uusapan natin. We have to stop asking, rather we need to start doing. Okay? Huwag alis. Okay, going back to our topic for today, we need to stop asking and start doing. Kasi napapansin ko lang dito sa Canada, or dun sa mga gustong-gusto makapunta rito sa Canada at gusto ng shortcut, yung mga taong nagbabayad ng 100K, 200K, 300K, at yung iba umaabot pa ng milyon, na ang mga information naman nakikita sa IRCC. Nakikita mismo sa IRCC website. Ang daming nagba-vlog na legit Filipino consultants, legit immigration consultants dito sa Canada na free of charge. And ang daming information na makikita mo sa Google, isang type mo lang sa Google or isang type mo lang sa ChatGPT, makikita mo yung information. Dito naman sa Canada, if you may notice naman, sa mga success stories ng mga Pilipino dito, Canada always reward effort. And on this age, sa age na punong-puno na tayo ng social media, napakadami like Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, halos lahat ng mga vlogger or halos lahat ng influencer or kahit simpleng Pilipino may maliit na YouTube channel na kagaya ko, nagbibigay ng mga free information na hindi mo kailangan nagbabayad. Hindi ko lang talaga maintindihan doon sa mga ibang tao, bakit tanong ng tanong. Meron po bang bagay na trabaho sa akin diyan as welder? O meron po ba kayong opening kahit ano na lang po? There are just some people lang talaga na nagtatanong ng mga available jobs na gusto nilang makuha dito sa Canada without proper research. For example, kagaya nga ng vlog ko last time na isang teacher sa Pilipinas na gusto makapunta sa Canada, pero tanong lang siya ng tanong, hindi man lang nag-research muna. Tapos nung tinanong ko siya kung meron ka namang license to teach dito sa Canada, then sinabi niya wala pa. Yung first part pa lang ng information ng pagka-license, kung hindi niya magawa, kung hindi niya kayang research, then paano siya makakapunta? Again, on this age, imposibleng wala kang information na makita sa internet about ways or pathways, different pathways na babagay sa budget mo, babagay sa profession na kung anong meron ka ngayon, or dun sa edad kung meron ka ngayon, 'di ba?
Ang daming information na meron sa internet. And since they would like everything to be spoon-fed, ito yung mga taong gusto nila isusubo na lang sa kanila, desperado, tamad, at yung iba, dahil nga sa ganyan ang thinking na gusto lahat ibibigay sa kanila yung information without any proper research, bawal magbasa, hindi mag-effort magbasa, hindi magpa-connect ng wifi. Ang dami namang free wifi na. Pumunta ka lang sa SM or pumunta ka lang sa sa kahit anong coffee shop, may mga free wifi na diyan. 'Di ba? Itong mga onting effort na to, kung ginagawa mo mag-research, edi sana wala ring nai-scam. Kasi if it's too good to be true, for example, there are cases in Tulfo. So I'll make that Tulfo as an example again. Dun sa Tulfo kasi, merong mga 10 o mahigit yatang Pilipino na na-scam sila na ayon sa kanila, may bibigyan sila ng job dito sa Canada. Dito naman sa Canada, may magbibigay at magbibigay sa iyo talaga. Direct hire, totoo 'yan. May nagbibigay ng ano tawag diyan, na hindi mo may nagbibigay ng trabaho na hindi mo kailangang pumunta sa isang agency. Kumbaga, yung mismong employer na mismo yung kukuha sa iyo. Ayun. Pero walang job na next month or after 2 months or after 3 months lilipad ka na agad. Walang ganon. Kasi napakahaba ng proseso. Unless ready na yung LMIA niya, nasa remote province na pwedeng mabilis lang yung work permit processing. Pero sa panahon ngayon, sa sobrang dami ng backlog ng IRCC, if you're only going to make your own research, you will see the processing time. Sa work permit pa lang, ang minimum processing time niya ngayon is 6 to 7 months if you're inside Canada. But if you're outside, then it's a 1 month or 2. Depende kung saan bansa ka galing. Unfortunately, merong bansa na pag doon mo sinabit yung application mo, papunta rito sa pag doon ka galing na bansa, then mas mahaba yung processing nila. Kasi depende kung saan country ka magmula. Pero pag Philippines, then it's 1 or 2 months. Tapos after pa niyan, syempre, before pa naman i-process yung work permit mo, marami ka pa rin naman pagdadaanan eh. Kukuha pa ng lisensya mo, ng police clearance, ng medical, napakadaming proseso. So, hindi lang yung pag-a-apply ng work permit. And if you really been wanting to look for legit jobs in Canada, I have been saying in my previous vlogs, go to legit Canada job websites like JobBank, LinkedIn, Indeed, Monsters.ca. There are particular sites if ever caregiver yung ina-applyan mong trabaho, like CanadianNanny.ca. Meron pa yata HeritageNanny.ca. Ayan, yung mga legit websites yan ng Canada. But once again, always practice your due diligence. Canada doesn't reward shortcuts. Walang shortcuts si Canada. I will take myself as an example. I've been wanting to come to Canada since 2012. Imagine niyo, 2012 pa. And at that time, hindi pa naman ganoon ka intensive ang Facebook, wala pa masyadong information, wala pang shorts, basta pure lang siya, 'di ba? Naalala niyo, puro yung paglabas naman ng Facebook noon. Puro lang, my day, puro tawag doon, post lang ng pictures, post ng status mo for the day, yung mga ganon. Wala pa yung mga reels noon, pero ngayon napakadami ng reels. May TikTok na, at may YouTube pa na
na talagang totoong tao ang nag-i-explain sa'yo na step by step kung ano ang dapat mong gawin para makapunta rito sa Canada. So, napakaswerte ng mga tao ngayon. All you have to do is make your own research. Just type, read, listen. You don't have to ask your how. Hindi kailangan how ng how. Diba? Kung how tayo ng how, then, paano pa tayo magkakaroon ng effort para magtrabaho dito pag nandito ka na? 'Di ba? Paano mo malalagpasan pa yung ibang challenges mo pag nandito ka na? Kung dito pa lang hindi ka na marunong mag-effort, 'di ba? Diyan nasusubok yung effort ng tao. Doon sa pagtitiyaga pa lang para makahanap ng trabaho. Hindi kailangan tanong ng tanong. Make your own research again. Okay? So going back, Canada doesn't reward shortcuts, it rewards effort. So ayun na nga guys, so I hope this will be a wake-up call for everybody who'd like to come to Canada and those people who keep on asking why and paano po ba makapunta or kahit anong job na lang po pwede sa akin sa Canada, kahit ano na lang po, walang kahit ano si Canada. Okay, listen, based on experience, walang kahit ano dito. Alright, so that's it. I hope you learned something in this vlog. Don't forget to subscribe or join in this channel. If you like this video, comment how, char lang. Comment below kung ano experience nyo para makarating kung saan bansa nyo gusto. And yeah, I'll see you again next time. Thank you for watching and laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Bye!